Good morning sa mga followers sa Nitro Peace Garage. Nandito si Kuya Ron dito sa shop natin sa Cavite. So meron tayong dumating na project ngayon, isang Honda City GM. Itong Honda City GM na meron ng existing axle back exhaust. Kaya lang meron siyang nararamdaman na problema na gusto niyang ayusin. Kaya nag-seek siya ng services na Nitro Peace Garage para magpag-guide sa atin at masolve yung problema niya. Ano yung problema niya? Tara, papakita ko ito. Okay, currently meron na existing exhaust si Bossing. Ang meron siya, pina-axle back niya yung kotse niya. Tapos meron na siyang free flow muffler, no? Ang nagawa niya pa, bukod doon sa axle back, ito, pina-delete niya yung resonator niya. Nung una kasi, ang sabi raw ni Bossing, gusto ko yung malakas ang tunog. Ito ngayon ang nangyari. Nung nagawa yung exhaust niya, for a couple of days, okay daw siya. Lalo na nung nagko-cruising siya sa city lang. Pero once he used the car, long drive, no, ayun na. Hindi niya na kaya yung super drone ng sasakyan. Yun ang sinasabi ko. Pagka tayo nagdi-delete ng reso, isa sa mga maganda dyan, malakas ang tunog ng kotse mo. Pero pagka ngayon na humahataw ka na at dumudulo ka na, lalo na sa open highway, medyo magkakaroon na ng drone yung sasakyan. Ano yung drone? Yun yung parang buzzing sound na naririnig natin sa loob ng cabin. Kasi ang pinapatahimik ng resonator, yung exhaust natin and also yung sound sa cabin. So, yun yung naramdaman ni Bossing. Once nung nag-long drive siya, hindi niya raw makaya yung talagang drone ng sasakyan. Kaya ang sabi niya, Kuya Ron, magpapa-exhaust na lang ako ng cutback ulit sa inyo pero maglagay tayo ng reso to suppress the sound. So sabi ko nga, yun nga, hindi lahat ng tao pare-parehas ang gusto. Hindi lahat gusto maingay, hindi lahat gusto tahimik. So depende talaga yan. Kaya dapat, pagka nagpapagawa ka ng exhaust, merong konting pag-uusap between the client and yung gagawa para at least malaman niya yung pinaka-requirement ng may-ari ng sasakyan. Noong una naman, I'm not saying na mali naman yung ginawa dito noong una. Kasi gusto daw nung may-ari na mapalakas talaga ng tunog ng sasakyan. Kaya napilitang i-delete yung reso niya nang hindi siya nagpapa-cutback. So ngayon, gusto niya itama at pumunta siya sa Nitro Fuse para gawin naman natin yung cutback. Tutunog naman yung kotse niya moderately pero medyo mas refined na yung tunog dahil maglalagay tayo ng resonator dito sa may area na to. So ang gagawin natin dito, cutback exhaust. Pagka-cutback, nagsisimula ako sa flange area which is after the catalytic. What we do sa cutback is we enlarge sa 5 size diameter to bigger diameter. 1.75 ang gagawin ko rito. Usually kasi ang mga stock nito 1.6. So konti lang na millimeters para hindi po magkaroon ng power loss yung sakyan. And also maglalagay ho ako ng resonator. So para ma-suppress na rin yung sound na nararamdaman ni Bossing, lalo na yung drone, no? Mababawasan yan. And I will still use the same muffler kasi okay naman yung muffler tsaka yung pipes niya. Tatanungin ko pa si sir kung pwedeng papalitan pa ba yung axle back pipes niya o hindi na. So makikita nyo na lang yan mamaya in the video, no? So yan na po yung pinaka-project natin ngayon. Isang problema na susolusyon natin, yun yung nararamdaman na drone. Panoorin po natin yung pinaka-proseso nito. Ito po. Okay, natapos na po natin tong Honda City GM na nagawa natin ng cutback exhaust. Recap lang natin kanina dumating si Bossing, naka-axle back na tapos naka-reso delete. So ang ginawa natin, properly executed yung exhaust na cutback tapos may reso. So sa mga nanonood sa amin, no, ito magandang template to para malaman nyo yung difference nung dinilit yung reso na naka-axle back tapos naka-properly cutback tayo with resonator. So sana mawala yung drone sound na naririnig ni Bossing kanina. So yan na po yung pinaka-project. Panoorin na po natin yung comparison video. Ito po.
Our work is driven by passion for cars. We provide the right information to our clients, understand exactly what their cars need. Hindi namin inakala na ganito nyo kami pagkakatiwalaan. So sa mga sumusuporta sa amin, maraming salamat po.